Niyanig ng lindol ang lalawigan ng Quezon pasado alas 7 kanina. Naitala ang epicenter nito sa Polillo Island pero ramdam ang pagyanig sa mga karatig na lugar kabilang na ang Metro Manila. Live mula sa Quezon City, may report si Ivan Mayrina. Ivan? Jessica, naramdaman sa Intensity 3 ang lindol na yan dito sa Quezon City dakong alas 7:05 ng gabi kanina. Natukay ang epicenter ng lindol sa may layong 40 kilometers hilagang silangan ng Polillo Islands. Yan po ay nasa gawin ng Region 4 sakop ng Quezon Province. May earthquake generator daw dito, Jessica. Yan yung East Luzon Trench. Tectonic o paggalaw ng lupa ang pinanggalingan nito ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ang tectonic na earthquakes, dulot to ng pagkilos ng mga active faults and trenches. No? So, iba to dun sa isang natural earthquake na volcanic na dulot naman ng movement ng magma sa isang aktibong bulkan. Ano? So, magkaiba yung proseso behind tectonic earthquakes and volcanic earthquakes. Pinakamalakas na, Jessica, ang Intensity 3 na pagyanig na naramdaman sa Quezon City, gayon din sa Labo, Camarines Norte, Infanta, Quezon, sa Quezon City at sa Arayat, Pampanga. Intensity 2 naman ang naramdaman sa lungsod ng Makati, Taguig, Muntinlupa, Pasay, Antipolo, San Jose del Monte sa Bulacan at Intensity 1 naman ang naramdaman sa Caloocan. Kasalukuyan pang kumakalap ang PHIVOLCS sa iba pang ulat mula sa kanilang monitoring stations ng lakas ng pagyanig. Malalim ang source o yung pinanggalingan nito na batay sa computation ng PHIVOLCS ay nasa 5 kilometro pero batay sa computation ng ibang meteorological agencies ay posibleng nasa 50 kilometers ang lalim. Pero sa magnitude 4.4, hindi naman inaasahan magkakaroon pa ng aftershocks at hindi sapat ang lakas para magdulot ng tsunami. Pero patuloy na imamonitor ng PHIVOLCS ang area sa susunod na 24 oras. So we want to make sure kung ito ba ay prelude to a bigger earthquake. So we're, as part of the standard operating procedure ng Institute is to monitor the area for the next 24 hours. Ano yung progress ng events na generate sa lugar and whether it will culminate to a larger event, we don't know yet. Samantala, kabi-kabilang reaksyon naman mula sa netizens ang lumabas sa social networking sites matapos ang lindol. Ang ilan malakas daw ang naramdaman na pagyanig, mayroon pang ang nahilo, ang iba naman natakot. Pero may mga nagsabi ring mahina lang daw at mabilis ang naramdaman nilang pagyanig habang may mga ilan na idinaan na lang ito sa biro. Parang yung manig lang konti, yung lupa. Kumakain ako dun sa kanto ng Batasan. Gumaganon yung mga kaldero nila. Natakot ka ba? Hindi naman po, parang saglit lang naman eh. Malakas ba? Hindi naman masyado. Narinig ko na sa radio, may lindol daw. Pero wala naramdaman. Tulad ng nabanggit ni Ginoong Narag Jessica ay patuloy nilang imamonitor itong East Luzon Trench at ang peripheral areas para sa mga aftershocks at para masiguro nga na wala ng mas malaking pagyanig ang susunod pa. Jessica. Naramdaman ko yung lindol, Ivan, dito sa Quezon City, no? Parang up and down yung initial na tremor. Malakas. Anong ibig sabihin kaya nun? Naitanong natin yan, Jessica, kay Ginoong Narag ng PHIVOLCS. Yun ang indikasyon daw yon na napakalalim ng pinanggalingan. Sa katunayan, sa mismong PHIVOLCS office ay ganun din daw ang naramdaman nila up and down. So ibig sabihin parang paangat, pataas yung naging paggalaw ng lupa. Kaya ganun din ang naramdaman nating sensation nung nangyari yung pagyanig, Jessica. Okay, ang natatandaan ko from past earthquake information na nakuha natin from PHIVOLCS, Ivan, pagka malalim ang origin ng pinanggalingan ng lindol, medyo alarming yon. In this case, hindi raw? Sa ngayon, Jessica, dahil nga yung magnitude niya ay 4.4, ay hindi nila masyadong nire-raise yung alarm. Sa katunayan, ang lakas daw ng lindol para mag-cause ng damage ay at least magnitude 5. Pero ito nga, 4.4, kaya hindi nila inaasahang magkukos ito ng damage. Pero yun nga, dahil malalim yung pinanggalingan, imamonitor nila ito dahil posibleng prelude daw ito sa isang mas malaking pagyanig. Yun ay kailangan nilang bantayan sa susunod na 24 oras para makasiguro. Okay, in the meantime, mag-ingat po siguro tayong lahat. Ano po, mga kababayan. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.